Kasi mahirap po dito kasi madami mga damo. Ito po niluto nila mga kalab. Ngayon hindi na maganda, medyo mababad. Ang cute sobra, lakas makabukid. Niluluto mga kalab at yan. Pwede mo lang i-ganon yan, no? So ngayon mga kalab ay pupunta kami ngayon sa fish pan namin noon mga kalab, hindi na sa amin ngayon. So ngayon ay pupunta kami kaya para bibisitahin yung area mga kalab, yung area namin noon para makita din natin mga kalab kung ano ba yung nagbago, malinis pa rin ba or wala na. Ipapakita namin para sa inyo mga kalab. Ang sasakyan namin ngayon makalab ay ano, pambot po sa aking kuya makalab. Matagal na yan na pambot makalab nung nandun pa kami sa fish pan kasi kung mama yan na pambot, binili din sa aking kuya makalab para makaroon din siya ng pambot. So ayan mga kalab, nakasakay na kami. Ayan. So makikita na naman natin yung ating fish pan noon mga kalab. Ngayon mga kalab ay papasok na po kami sa fish pond nila Mama Bibi at napansin namin mga kalab, ayan. So delikado na, baka naman magawan po ito ng action dahil problema po talaga ito kapag naano sa tubig. Ayan, tignan nyo. Napakadelikado pag yun po ay natumba. Kaya sana po maanuhan po ng mapagtuunan po ng action. Minsan mga kalab, medyo mahirap pa kalab na pumapasok dito sa ilog kasi kapag low tide na ay mahirap na talaga lumabas yung bangka. Kapag malaki naman yung tubig, dyan naman ay mabilis na talaga ang dumaan yung bangka. Dapat dandahan lang kapag pumapasok yung bangka dito kasi ayan, ayan po, kasi mahirap po dito kasi madami mga damo-damo at madami mga matulis na mga sisi at yung mga tuod sa Bisaya pa. Ayan po, yung kapitbahay nilang area, oh. Madami po mga tanim sila na nipa kasi usap po yan na makatulong po sa kanilang daig para hindi mawasak mga kalab, no? Ayun mga kalab, nandito na kami sa bahay nila Mama Makalab. So itatry natin kung okay ba yung ilang area mga kalab, kung malaki na ba yung mga alaga nilang isda. Tara. So ngayon mga kalab ay andito na tayo sa fish pond. Ayan, sa fish pond natin dati nakakamiss talaga siya. So ngayon, para po sa inyo, sa mga nakamiss daw, so ngayon po ay itutour namin kayo sa fish pond namin doon. Pero sa ngayon mga kalab ay andito tayo sa fish pond nila Mama Bibi. So yung balak talaga namin is dito talaga tayo mag-ano sa fish pond. Ito talaga. Pero napag-desisyon na nila Papa Carlo na doon na lang talaga kasi para mas maano namin doon. At as you can see, ayan po yung bahay nila Mama Bibi mga kalab. At ito po yung kanilang fish pond. Ayan, o diba? At syempre, ngayon po, itutour na namin kayo sa fish pond para po hindi na kayo makamiss. So let's go! So ngayon mga kalab ay andito tayo sa fish pond nila Mama Vivi mga kalab. At as you can see ay andito tayo sa kanilang ganggangan. So dito po sila gumagawa ng mga kopra, yun po para ibenta kasi yung kopra po ay gagawin po yung oil. At dito po kaya po sinadya ito na ipagawa dahil dito po lulutuin ang mga niyog mga kalab. At dito meron pong mga bunot, ewan ko kung sa Tagalog ano ang Bisaya, ano po ang tawag dyan. At meron po ditong mga niyog mga kalab. At dito sa fish pond mga kalab ay meron kasing niyugan. Hindi po itila Mama Bibi mga kalab, sa kanilang amo po ito. Kapag meron po silang mga niyugan mga kalab at nagkukopra po sila, hati po sila. At dito po mga kalab, ito po sili po kayo. Tignan nyo po mga kalab, o diba? Diyan sila sa loob na nagluluto po ng mga kopra. I mean, yung dito pala nilalagay yung mga bunot. Oo, mga bunot. Tapos
dito sa ibabaw nilalagay po yung mga niyog, mga kopra para maluto. So, ang dapat para maluto po is kailangan po siyang pausukin lang, usok lang, bawal yung apoy baka masunog yung bahay. Dito ka po yung door to door entrance po mga kalab. Meron po ditong entrance fee kaya kung wala kang pambayad, bawal kang pumasok. Dito tayo sa loob ng kanilang koprahan. Ayan, dito po. Nilalagay po dito yung mga bunot. Oh. Pero sa ngayon mga kalab, hindi pa sila nagkokopra. So ang kinabisihan nila mama ngayon ay ang paglalagay ng mga alaga nilang mga isda, crabs, yun po. So dito naman po niluluto po ang mga kopra kagaya nito. Ito po niluto nila mga kalab. Ginaganon lang yung mga niyog na parang nilulukit siya. Ginaganon lang siya para maluto. Ganyan. Marunong ka nga, Bi. Oh, diba? So, ayun din po yung mga niyog. Bakit hindi pa yan na ano, Bi? Ayan, kasi nagsasaka pa sila. Kaya yun po yung mga niyog. At alam nyo ba, oo, tapos madami po talagang adik dito sa lugar namin kasi talagang kinukuha talaga nilang mga niyog. Kasi kung mawawala ka dito saglit, malamang nawala na yan, ubos na yan. Kaya talaga kapag dito ka sa fish pan, focus ka lang talaga, bawal ka pumunta sa kahit saan. Ngayon naman ay gagawa tayo ng balloon. Cherry. So, syempre, nakikita nyo po mga kalab, may hinuhukay. So, dito po, nilalagay po or gusto mong gumawa ng uling. So, paano magluto ng uling? Syempre, kailangan mo lang ng bao. Ito po mga kalab. Ito po ay niluluto mga kalab at nilalagay po dito mga kalab. So inaapoy. Tapos di ba tinatambakan ng lupa? Pero sa alam ko may iba dyan. Depende po yan sa inyo kung paano pulutuin yung uling. Pero dito sa amin, ito po hukay-hukay lang sila tapos niluluto ang uling para maging ganito po. Ayan. Maging kulay itim. So ito po ang ginagamit po sa mga may barbecue. Yun po mga kalab. At ito naman yung mga kasagingan po nila mama, mga tinanim at mga tanglad, fresh duck, fresh pan. Pero di sila nakulungan sa kanilang baboy makalab no, noong may alaga pa sila. Ngayon wala na silang alaga, ganito na yung itsura silang kulungan. Meron din sila mga nipa at meron din mga herbal capsule, yung mga kasla. So ayun makalab, nandito na tayo sa area natin noon. Ayan na po ngayon ang itsura, medyo madami na mga damo-damo. Ayan po dito sa paligid, tignan nyo, kapag dumadaan tayo noon, malinis pa ngayon, hindi na. Madami na po yung mga damo. Ayan po, ganito na kalaki mga damo-damo. Tignan nyo yung paligid, napaka dami na po mga damo dyan, oh. Ayan. At ang hindi ko lang malilimutan makalabay, ito po yung small fish pan ko noon makalab, no? At napakaganda makalab. Ngayon hindi na maganda, medyo mababa na po yung mga lupa niya. Pwede na ito lumagpas ng tubig kapag may baha. Medyo madami na talaga mga damo-damo. Malaki talaga yung pagbago talaga dito sa area. Ayan po, tignan nyo, madami po dito mga banisil. Ayan po, bungkaha, tulya. Yan po, nandyan po yung matirahan sa mga tulya, banisil, bungkaha, nandyan lahat. Ang napakaganda lang dito makalab sa area na to makalab ay madami pong mga niyugan at napakaganda kasi mga dwarf. Maliit lang, bumunga na, may mga bunga na. Tingnan nyo dali, maliit pa lang pero may bunga na, oh. Ayan, pwede mo lang iganon yan, oh. Pwede mo lang iganon yan, oh. Makuha, sakto-sakto kapag kumuha ka na itanim mo dyan. Dito po mga kalab ay sa harapan ng fish pan namin. At dito din mga connected na mangnanakaw dito dumadaan. Kahit may bantay dyan, dito lang dumadaan kasi hindi natin makikita kasi madami mga tanim na niyog at saging. Hindi natin maabutan yung magnanakaw kasi kapag nandun ka pa, tumatakbo. Yung magnanakaw, nandun na dumadaan. Hindi natin maabutan.
ito naman po yung nangka. Na-vlog na namin po itong mga kalab to. Madami talaga kami mga memories talaga dito. Dito talaga lahat ng mga kahit anong mga pagkain ay nakain na namin lahat dito sa fish pond. At ayun po yung bahay namin mga kalab. Hindi na tayo dyan pupunta kasi hindi na yan sa atin. Hindi na tayo nakarenta dito at pinapaalis na tayo. Hindi na tayo pumunta doon, baka may may ahas, baka may mangyari doon. At sa mga magtatanong po na kung dito na lang daw sana kami magre-rent po ng fish pond, hindi na din po pwede kasi 'di ba? Ayaw na din namin dito kasi sa sobrang dami talaga ng malilikot na kamay. Ang hirap po nilang awayan kung sino po yung mas nandun sa tama, sila po yung magiging mali. Like kami kunwari pinapagalitan namin sila. Syempre pagdating mo doon sa labas, isichismis ka na niyan kasi hindi ka nagpapapasok sa fish pond mo, hindi ka nagpapaanong tulya. Ganon na instead, alam mo naman talaga na bawal talagang kung ano yung sa fish pond, bawal puntahan, 'di ba? Pero sa ngayon talaga mga kalab, parang wala na din siguro kaming karapatan na pumunta dyan or kahit sa dito lang sa harapan. At ayun po yung bahay mga kalab, nakakamiss. Ayan, 'di ba? So sobrang laki talaga. At ilang hectares ang fish pond na ito, Bi? 4 na fish pond. 4 na hectares. So talagang siya mga kalab, nakakamiss yung buhay namin dito ni Francis talagang at di na kami pupunta doon. So ipapakita na lang kayo ni camera na WX500, ipapakita nila sa inyo kung ano na po yung bahay ngayon. So ito po siya. So ayan, ilalapit natin. Ayan po yung bahay namin noon. O diba, klarong-klaro talaga siya. Ayan po yung bahay at nakikita nyo close po yung bintana at ganun po kalaki, ganun po kaliit po yung bahay namin noon. At ayun po yung CR, o diba? So sino ang mas nakamiss dyan sa CR na walang takip? Buhay pa rin, be? Yes. Ayun po yung bahay. At ito po yung at din kami dyan ni Francis, nag-camping din kami dyan, nagluto-luto. Tapos yan, dito sa bandang dito madami talagang tulya. Alam nyo ba mga kalab, nung nakaraang araw ay inireklamo po nila Papa Carlo sa barangay dahil may lumusog ho dito, 'di ba? Tapos ginaganon pa si mama ng itak, kinakaway-kaway, o 'di ba? Anong klaseng tao 'yan, magganon-ganon? Kung hindi mo naman talaga sa inyo ang fish pond na 'to, huwag kayong pumasok dahil syempre, kunwari kung kayo po yung may fish pond, ano po yung mararamdaman nyo? 'Di ba masasaktan din? Kaya huwag nyo pong gawin 'yan dahil di po natin alam kung ano po ang mangyayari, 'di ba? Baka biglang sumulpot si karma. Kaya wag ho kayong ganun dahil mahirap talagang magbantay ng fish pond. Kaya yun po. Sa mga nakamiss ng aming fish pond noon, andito po kami ngayon sa harap po talaga ng fish pond namin na binisita talaga namin kasi sobrang nakakamiss talaga. Yun po. Kaya yun po, may mga bagay talaga na bigla na lang nawawala, pero di natin namamalayan, bigla na naman siyang babalik. Para lang yung jowa mo, ay, nakaang martir mo talaga. Mag-move on ka na, te. Ito na po yung bahay sa kapatid ko mga kalab na si Kier, kasi dito sila nagbukod ng bahay para hindi makadaan po yung mga nanakaw mga kalab, kasi dito talaga madami talaga mga nanakaw, kaya dito sila nagbukod ng bahay nila para dalawa sila magbabantay. Doon sila papa sa kabila at dito naman sa gitna yung kapatid ko para makita yung mga nanakaw. Ang cute po ng bahay nila mga kalab. Ay no, ang lakas makabukid. Di ba ang ganda, Bi? Nice. Ang cute sobra. Lakas makabukid. Was char. Ayan. Yan, meron sila mga alagang manok dito. Ayan. O diba, hindi na nakapag-vlog kasi may manok na. Ayan. Diba po yung manok na? Oh my God mga kalove, nakakamiss ang fish pond na to. My MGRR, I love chicken nuggets. Me too, mama. At ayun mga kalove, napansin ko ang cute po ng bahay nila Kier mga kalove. Lakas po siyang maka-probinsya, di ba? Ang ganda-ganda mga kalove. Alam niyo mga kalove, kahit ganun kalaki yung bahay namin, talagang okay na yan. Oo, antig na antig talaga ako sa ganitong bahay mga kalove kasi sobrang cute, di ba? Ito po ay nagitnaan po sa bahay po nila Kier mga kalove. Ayun po yung fish pond nila Mama Bibi at
Ayun din po yung fish pond namin noon, mga kalab, na hindi na talaga sa amin, mga kalab. Ang sakit mo talaga isipin, mga kalab, hindi na talaga sa amin, no? At syempre, meron kaming napag-isipan ni Francis na mag-challenge daw kami na dito mag-camping. Any comment nyo dyan? Kasi, ayun mga kalab, meron tayo sa gitna. Yan, may bahay, oh. Walang bubong. Yes, wala siyang bubong. Challenge po yan. Bubong. Oo, kaya ngayon talaga mga kalab, sa mga lahat po na nagsuporta sa amin noon, dahil nakilala kami dahil sa fish pan, huwag kayong mag-alala dahil babalik at babalik kami sa fish pan. Hindi man dito ngayon sa fish pan na to, dahil syempre pinaalis kami at syempre nasugatan din yung puso namin. So syempre, di ba? Gaya lang yan ng jowa mo, huwag mo nang balikan kung hindi naman talaga, kung wala nang silbi. Kaya huwag mo nang balikan. So ngayon po mga kalab ay medyo umuulan na po mga kalab. So balik na po tayo doon sa bahay po nila Mama Bibi. At sana po nagustuhan niyo po yung vlog natin for today's video. Ayan. Ipalihog lang ako na lang ang igugma para dili na ka nga masakitan. Wala taon diha, dudo. Wala pa ni mo na kita akong pahiyom. Ayaw sa lain kay masakitan na ka. Tinud-anay nga gugma andam na ko nga hatagan ka. Wala taon diha, dudo. Sa iya ay napaglaom. Naara ko apan ako lang gihilom. Ayaw sa iya
So yan mga kalab, bago kayo umalis, please don't forget to subscribe our YouTube channel. At kami ang Family Love Team na nagsasabing dapat love lang. Ops! Break time muna! Meron lang kaming ipapakita sa inyo para po sa inyong mga alagang hayop. Vitamins po ito. Ito po ay ang King's VitaPet Multivitamins plus Minerals. Yes. Ano nga ba ang King's VitaPet? Ang King's VitaPet ay para sa inyong mga alagang aso, pusa, rabbit, parrot, hamster. Pwede rin ito ibigay sa mga alagang mixed breed, dogs at cats, gaya ng mga askal o aspin at pusakal, pusang kalye na iyong inaalagaan. Ang King's VitaPet Multivitamins Plus Minerals ay pinakabagong vitamina na ginawa para maging healthy, iwas stress at di sakitin ang iyong pets. Gawa ito sa human grade vitamins at minerals kaya tsak masarap at garantisadong epektibo para sa iyong mga pets. Ang King's VitaPet Multivitamins Plus Minerals, Bet ni Pet! ang King's VitaPet.